Apostoles, no? Na sinundan natin. No? Sabi niya, ito yung kanyang logo eh. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Sa pagkakatagalog, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Bakit kailangan makipaglaban? Sapagkat may ilang taong nagsisipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa man sa kahatulang ito, mga di banal na pinilitan ng naukol sa laman ang biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoon, si Kristo. Ayan, may mga nagsisipasok. Ano? Say amen? Saan pumapasok? Hindi nga literal na pumapasok sa mga sharing, pero pumapasok sa mga posts, mga kapatid, at nakikialam at nagmamarunong, ano? May kipaglaban. Tama. Hindi po magsasawalang kibo. Kailangan may paliwanag tayo. Tama? Dahil tayo po ay tayo taga-correct eh. Naniwala ba kayo? Sino ba magkukorek kung di nasa katotohanan, di ba? Titus chapter 1 verse 13, ang patutong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. Kasi kung hindi mo gagawin yan eh, kung hindi mo papaalalahanan niya, kung hindi mo sasawayin, kung hindi mo expose yung tao eh, marami siyang naloloko. May higit nalalaman ng mundo yung mga kasinungalingan ng mga tao na yan. Ang mga bagay na ito ay yung salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa'yo. Amen? Mayroon pinagsasawalang kibo na para bang talunan tayo eh. Tama. So matapos mong expose at wala pa rin nangyayari, tigilan mo na yan kasi wala talaga mangyayari dyan. Mahirap magkipag-usap sa, alam mo, ang isang taong mangmang, mas marunong pa yan sa 10 tagapayo eh. Alam niyo ba yan? Pag hindi mo makuha sa payong maganda, iwanan mo na yan. Dahil kitang-kita at hayag, mga kapatid, at maraming pagdadahilanan. So ganun ang mangmang eh. Maraming paliwanag, maraming dahilan. Tama? Samantalang ang kailangan mo lang isagot eh, yes or no lang naman, di ba? Tama? Pag ang kwento humaba, magduda ka na dyan. Ang realidad, yes or no lang. Tama ba o mali? Ganun lang naman yan eh, di ba? Pero pag maraming paliwanag, mag-isip-isip ka na. Ipangaral mo ang salita. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapaninuhod at pagtuturo. Ayun naman pala eh. In season and out of season. Reprove. Rebuke. Sa dulo naman, exhort with all long-suffering and doctrine. Tama? Mangaral na may pagpapahinuhod or pagpapakumbaba.
pwede rin ganun. Tama? Pero kapag ka talaga matigas na, sawahin mo na may kabagsikan yan. Mga kapatid, si Pablo, kung babasahin ko sa inyo, masasakit na salita ginamit ni Pablo. Hindi ko palang binabasa sa inyo. Ha? Nakita niyo na ba magsalita si Pablo ng masasakit? Saka na. Makikita niyo. Talagang sasabihin niyo, Pablo, hindi ka yata Christian ha? Ba't ganyan ka magsalita? Kung si John the Baptist nga mga lahi kayo ng ulupong. Si Kristo nga mga lahi kayo ng ulupong, mga ahas kayo. Ganun magsalita si Kristo Mga kapatid, talagang masakit ang katotohanan sa tenga Lalo na sa mga nagmamatigas, sa mga nag-iimbento. Kasi mapipighati ang spirit Brother Johnson, malulungkot ka Dahil talagang nakakapagbigay talaga ng kapighatian yung mga taong nagbubulaanan pagdating sa salita ng Diyos. Mararamdaman mo yun kasi nandun yung banal na espiritu na nag-grave, nalulungkot sa mga nangyayari, mga kapatid. Hindi siya papayag na ang salita ng Panginoon ay gawing haka ng tao. So, ganyan ang ginagawa ng mga tao. Totoo yan. Jesus Christ or Yahshua HaMashiach is after the order of the priesthood of the everlasting priesthood. Pag sinabi mong everlasting, mga kapatid, hindi sa tao yan. Everlasting priesthood of Melchizedek. Tama. Isipin mo ba naman si Melchizedek si Shem isang taong makasalanan tapos iaayon mo ang pagkapare ng ating Panginoong Jesucristo na walang sala, na hindi nga siya iniayon sa pagkasisirdote ni Aaron dahil makasalanan si Aaron tama? But after the order of a sinless, sino yun? Pag sinabi sinless, si Melchizedek yun. Tama? Walang ibang tao. Dahil si Melchizedek is the Theophany body o pansamantalang katawan ng ating Panginoon Diyos. Tama ba, mga anak? Sana nagkakaintindihan tayo sa bagay nito, kasi matagal na ito. Para hindi kayo nadadaya. Tama? Kung halimbawa man, hindi natin malalaman ang panahon, mga anak, dumating ang pagliliglig ng Panginoon, sana maninindigan kayo. Hindi yung parang hinahangin magkabi-kabila. Kapag ganyan, ibig sabihin, hindi kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Baw lang kayo ng baw. Dapat po ay sinisikap natin na matutunan, maalaman at maitatak sa puso't isipan natin bilang talagang totoong kapahayagan or understanding, Hindi yung basta narinig. Kasi sinabi nung mga ngaral, ito daw yan Hindi ganon. Dapat hindi daw. Kailangan naintindihan ninyo. Tama po. Kasi ganyan nangyari sa mga tao na yan Dahil yung kanilang sinundan, talagang malawak ang kaalaman. Dahil galing sa propeta ang turo, di ba? Kaya marahil, dahil namangha sila, parang lahat ng sasabihin ng tao, parang pinaniwalaan na nila. Na hindi nila naisipang bumalik sa salita ng Diyos. Dahil yan, ang bilin na bilin ng propeta, mga kapatid. Back to the Word, back to the Bible, and back to Pentecost teachings. Pag hindi ginawa yon, mga kapatid, kasi sa napakaraming mga ngaral ngayon nakakatakot talaga Kasi hindi naman lahat yan magsasabi ng katotohanan Sa dinami-dami yan. Tandaan natin, mga anak, bawat henerasyon may isa lamang nagbibitbit, isa lamang ang standard bearer. Bawat generasyon. Alam niyo ba yun? Halimbawa, Enoch,
Noah, Abraham. Isa lang isa yun sa bawat panahon. Ngayon, napakaraming mga ngaral ngayon. Dapat alerto tayo. Tama? Dapat alerto tayo. Dahil yung mga tao na yan, alam nyo, natutuwa sana ako dahil sinusubaybayan nila yung mga turo natin eh. Sinusubaybayan nila. Paano ko nalaman? Kasi sustento, nagpunti dito na nakaraan. Inulan ako ng mga tanong. Sumusubaybay sila. Sumusubaybay sila. Ngayon, siyempre, sa pagsubaybay nila niya, ang delikado doon, konting pihit lang nun eh. Di ba? Ipipihit lang yan eh. Pero hindi ubra. Hindi ang kadiliman, o ang kasinungalingan, hindi mangingibabaw sa kaliwanagan. Yan ang tatandaan natin lagi. Ano? Kaya nga, pinipilit natin na ipaglaban ang katotohanan. Hindi tayo papayag na ang liwanag ay gagapiin ng kadiliman. So, salamat dahil nire-record nila yung lahat ng sinasabi ko nung anong araw yon? Linggo ng hapon. Brother Johnson, sayang di kita na nasabihan. Ano? Andito sila, pinagmasahe ko siya. Ang dami namin, minasahe kami. Kasi ang daming sinasabi. Sabi ko, masahihimula lang ako. Tinutuon naman. Sige, salamat. At medyo bumuti ang katawan ko. Sabi si Amen? So yun, ganun lang yun mga kapatid. Hindi naman ito personalan eh, di ba? Ako yung nagpapasalamat dahil sumusubaybay sila. Kaya lang, siyempre, hindi ko magugustuhan doon kapag pinilipit nila, kapag ginilid nila. Pero wala silang maigilid eh. Brother Johnson eh. Wala silang maigilid. Lahat ng sagot, wala silang maigilid mga kapatid. Kaya yan ang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil talagang, sabi nga ni Brother Jackson, bago siya kunin ng Panginoon, sabi niya, ang totoong fivefold ministry, wala kang matatanggihan sa kailang mga itinuturo. Ewan ko ba bakit niya nasabi yun, sapagkat alam natin, panahon ni Brother Branham, ang daming dual statement eh, di ba? At yan, siya mismo, si Brother Jackson mismo, ay talagang nakita niya yun. At itinatama niya. Unti-unti yun, itinatama niya. At nakatulong naman dahil hanggang ngayon, alam na mga end time yan na may mga dual statement si Brother Jackson, si Brother Branham. Alam nila yan eh. Alam nyo, ang tingin ko lang dito sa mga to, talagang mga tamad to mag-aral eh. Bakit ka mo? Saka nakakita ng mga ngaral eh, tamad magsaliksik. Kung ano yung sinabi ng propeta, yun din ang sasabihin sa'yo. Sa pulpito. Minsan nga, may dinatnan ako sa Tarlac eh. Alam niyo ba yung tape recorder nung araw? Ganyan pa yun, no? Yung umiikot-ikot na gano'n. Napakatamad doon nagpapastor. Patutugtugin lang doon eh. Kasi uupo na doon eh. Ang pagsasalitain lang yung tape. Di ba tamad yan? Pagkatapos hihingi ng tithe sa mga tao. Di ba? So yung katamaran ng mga yon, dumating sa mga pastor na ito. Mga puro quotation area. Huwag kayo magagalit. Totoo sinasabi ko. Makakating sa inyo to. Pwede nyo ako puntahan dito. Yan ang katotohanan. Tamad kayo magsaliksik. Kaya ngayon, napapatotohanan. Sinabi din ni Brother Branham, hindi siya yung Revelation 10:7 at 10:1 na bumababa. Galing sa langit yun, bumababa. Sana naintindihan niyo yan, bumababa sa langit. Si Branham nasa hukay na. Ano ba lamang kayo? Diba? Revelation chapter 10 verse 1 hanggang 7, iisang anghel yan. Brother Jerry, iisang anghel yan. Kaya nga pinapahalap ko sa iyo yung 7 pang anghel na sinasabi ko sa chapter 10 eh. Kung saan ka nagsisiksik. Sa chapter 10, iisang anghel lang yon.
Tama ba? Meron lang nagsasalita galing sa langit. Sino yun? Yung Panginoon. Pumunta ka sa anghel, sabi kay Juan, at kainin mo yung aklat. Sino yun? Sino yun? Yung Panginoon, inuutosan si Juan. Saan siya pumunta? Doon ba sa 7 anghel? Hindi. Doon pa rin sa isang anghel na bumababa. Tama nga po. Revelation chapter 10, malinaw yung mga anak. Kaya lang, dahil traditionally, parang lumabas sa isipan nila, yung Revelation chapter 10 verse 7, ay si William Marion Branham, hindi na nila binura yun. Hindi nila itinuwid na. Kaya ngayon ang problema, tama? Gayong sinasabi ng propeta, hindi ako yan. Ngayon na lumalabas yan, Brother Johnson, di ba? Dahil sa ministry ito, sabi ni Brother Branham yan, hindi ako yan. Ngayon, hindi na nila mabago kasi kahihiyan na sa mga tao Tama. Aminin mo, nagkamali kayo. Kasi hindi naman talaga kayo ang gagamitin. Yan ang sign na hindi kayo ang gagamitin na maging pundasyon. Hindi ko naman sinabing hindi kayo gagamitin sa anumang bagay bilang pundasyon. Dahil ang pundasyon ay apostles, unang-una, then prophets. Tama? Ngayon, kung evangelist ka, teacher ka, pastor ka, pwede kang magamit, pero magpailalim ka sa fresh message ng apostles and prophets. Tama? Hindi tayo nagpaparunungan dito. Pagtotoong fivefold ministry, sana nakilala ninyo na hindi ninyo matatanggihan ang mga turo niyan. Ngayon, kapag ang tao'y tumanggi, isa lang ang ibig sabihin niya, Brother Johnson. Ibig sabihin lang yan, sabi ng Panginoon, I know you not. Hindi ko kayo nakikilala dahil hindi naman ninyo rin nakikilala ang salita ko. Hindi kayo napagpahayagan. Tama? Sige kayo tanggi. Sige kayo tanggi sa salita. Sige kayo tanggi sa banal na kasulatan. Amen? Sige tanggi. Biblical na nga binabasa mo tanggi pa rin Ang gusto nila, back to the prophet. Sa kayo nakakita niya sa Biblia na back to the prophet. Kaya nga, Brother Johnson, isipin mo na, isipan pa nila yun na yung tape patutugtugin Pagkatapos yung pastor, uupulan lang doon. Kukolektahin na lang yung tapes Hindi ba katamaran nyo yan? Ba't hindi kayo nag-aaral? At kapag kami naririnig kayong parang bago, para sa inyo kasinungalingan na. Pag may naririnig kayong parang bago, pero binasa sa Biblia, paniwalaan nyo yan. Kasi Biblia nagsalita Tama. Panibago lang sa pandinig mo. Ngayon, pag-aralan mo kung naninibago ka. Dahil yan ay nanggaling sa banal na aklat. Tama ba? So yan ang kadahilanan na kung bakit maraming maiiwan sa rapture. Many are called, but only few are chosen. Maraming nakarinig ng sigaw. Maraming nakarinig ng message ng propeta. Pero hindi lahat sila makakwalified sa kasalan. Kaya nga, dyan napupuot ang Panginoon na matapos malaman ang katotohanan na itatanggihan. At yan ang kadahilanan kung bakit si Israel, sabi ko nga lagi sa inyo, ay dumanas ng katakot-takot na tribulasyon sa buhay. Alam niyo, kung titignan niyo si Israel, na napakayaman ngayon, at maasenso ang kanilang buhay, alam niyo, bahagya lang yan Hindi, dadanas at dadanas pa uli yan ng kapighatian. Alam niyo ba yan?
Lagi natin pinag-aaralan niya, mga anak. Hindi pa tapos. Ang layunin ng 70 weeks of Daniel hindi pa natatapos. Sabi sa amen? Hindi pa. So, ganyan ang mangyayari sa mga nagsisitanggi ngayon, mga kapatid, sa salita. Hindi ba nila naiisip na si Kristo ang salita? Si Kristo ang salita ng Diyos, na kapag tinanggihan nila ang kasulatan at higit na nagtiwala sa tao, mga kapatid, na bagaman alam nila na may dual statement yung tao. Sino yan? Si William Marion Branham. Dual. Even triple and wrong statement. At ipinipilit, isang tandayan ng pagtanggi ninyo sa salita ng Diyos. At yan ang hahatol sa inyo. Kaya mga end time, believer lang kayo sa salita Pero yung pagtitiwala sa salita, diyan kayo nagkukulang. Malinaw ang sinabi ng propeta, back to the Word, back to Pentecost, back to the Bible. Visions, history, ano pa? Plus, the Word of God. Ibig sabihin, yan ang magpapatunay na yan ay katotohanan. Sinabi ng Panginoon. Tama? Kasi kung sasabihin lang ng tao, ito sinabi ng Panginoon. Pag tinrace mo ang history, wala pa lang ganon. Di, kasi nungalingan yan. Tama? Tama ba? Pero, kapag nasa history, at sinabi rin ng Biblia, at may visions and prophecy, sabihin, totoo yan. Kasi yun ang magpapatunay Amen. Kung ang Russia tumumba at pagkatapos pilit pa rin nilang isinisiksik sa isipan ng tao na itong Russia, itong malupit sa lahat mga kapatid, Amerika at Rome, yan ang maghahari sa lupa pagdating ng dakilang kapighatian. So, diyan sila nalito. Totoo yan. Ang Russia, kaaway din ng Panginoon yan. Pero, ang nangyari sa Ezekiel, pinaulanan lang sila ng apoy dun Diba? Nasusundan ba ninyo? Dapat, hindi kayo tulog ng tulog. Dahil kaya nga may GC tayo. Dahil, naandyan yung mga backup ng pangangaral dito Kasi, kung babaliwalayin nyo yung GC na yan, at hindi kayo nag-update, baka ang mangyayari dyan nag-iisip lang tayo na kasama sa rapture, but in reality, maiiwan pala tayo. Dahil sabi ng Panginoon, ang sasama sa rapture ay yung bumabasa, dumidinig, at nagbabantay. Yung tatlo na yon. Mga kapatid, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi bawat salita namutawi sa bibig ng Diyos. Tama ba? Yung mga bagay na yan na pinagkakaabalahan natin, panandalian lang yan Baka mamaya mabulaga tayo, mga kapatid, mga anak. Darating ang Panginoon, tulad sa isang magnanakaw. Hindi natin namamalayan yon. Iba na yung handa tayo.
Tama po. Iba yung pinaghandaan natin at deep inside dito sa puso natin na meron tayong revelasyon. Meron tayong naunawaan. Tama. Iba yung narinig nyo lang eh. Iba yung binasa nyo lang eh. Kasi kung wala ka rin naunawaan, hindi pa yan revelasyon sa'yo. Tama? Hindi pa revelasyon sa'yo yan. Dahil ang totoong revelasyon, may reaksyon. Mayroon ang isang tao, kwento ng kwento eh, sabi, itinutuwid yung mga aral eh. At isinishare lagi na may dyan. Tama naman, hindi ko naman nilalabanan nyo kasi yan ang stand natin na may end time dyan talaga. Ngayon, nung tanongin ko siya, kilala mo ba si John? Nasaan ba siya? Sino ba siya? Wala na. Hindi na sumagot. Di ba? Iba kasi nagmamarunong lang doon sa talagang may alam. Naintindihan natin? Dahil kung talagang kilala niya si Juan, alam niya ang sagot niya. Kailangan may pahayag at manggagaling sa Elijah ang message. Yung problema, galing siya sa Elijah message, lumabas pa siya eh. Paano kasi paniniwala? Naniniwala siya kay Juan. Mga kapatid, kailangan revelasyon. Personal conviction, mga anak. At hindi base sa kung anong sinabi ng tao. Kaya ganyan maraming natisod eh kay Brother Branham. Siguro nung una na malaman nila talaga na maraming mga himala. Parang naging fanatic ang mga tao eh, di ba? Uy, prophet, may prophet. Parang gano'n na nangyari. May prophet. Nalaman nila may mga himala. Siguro nasobrahan. Na lahat ng sasabihin niya tama. So, hintayin lang nila dahil marami akong pinaplano na hindi ko naman kukontrahin yung sasabihin ni Brother Branham kasi baka matisod ang iba eh. Pero kayo na nasa end time, maintindihan niyo yan. Dahil lang inisip ko, ibahagi ko sa inyo kung ano yung sinabi ni Brother Branham na ayon sa salita ng Diyos. Siguro naman, hindi na kayo tatanggi. Dahil sinabi ng propeta di ba? Amen? Kagaya yan, hindi siya yung anghel. Maniwala kayo. Patay na siya. Yung message ng anghel, dinala niya lang. Pero patay na siya. Nagpapatuloy sa fivefold ministry ngayon. Pero meron pa tayong 7 thunders sa manggagaling ang message nila. Doon sa mighty angel na bumababa sa Revelation chapter 10 verse 1. Tama. At doon din magtatapos ang biyaya dahil magra-rapture na Kaya nga sabi doon, in the days of the voice of the 7th angel. Sino yung 7th angel? Yung bumababa. Walang ibang angel niya sa Revelation chapter 10. When he shall begin to sound the mystery of God, the grace to the Gentiles, in other words, should be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Sino yun? Yung Old Testament prophets ng hula ng grace to the Gentiles. Pero matatapos na yun. Kaya nga pansinin ninyo, hindi na binanggit yung apostol dyan As he had declared to his servants, the prophets, period. Sa mga Old Testament prophets lang inihayag niya. Pero pagdating sa apostoles natin, hayag na hayag yan.
At matatapos yung hiwaga na yan. So napakasimple, di ba? Kung talagang bukas ang isipan ninyo, napakasimple niyan. Matatapos ang hiwaga ng mga hintil. Yung biyaya sa mga hintil. Pero ang pagka-Diyos ng ating Diyos, hindi po matatapos ang hiwaga niyan. Walang wakas yan. Tama. So ano yung matatapos? Di yung hiwaga, ibig sabihin, naging palaisipan. Yan, sa pinakamalinaw na pananalita, naging palaisipan. Sa mga taong ito, na meron palang biyaya para sa mga hintil. Pero yon, bagamat nangyari yon, dumating ang biyaya sa hintil, kasama kayo doon, matatapos yan. Kailan? Doon sa tinig ng ikapitong anghel na bumababa sa Revelation chapter 10 verse 1. Sa tinig ng mga kulog, doon matatapos. Hindi ba sabi ni Brother Branham? Hindi ako yan. Sabi niya, yung tinig ng anghel na yon, at pagkatapos mayroong pitong tinig ng mga kulog ang umalingaw-ngaw. 7 thunders throwed their voices. Ano yan? Tapos inisip nyo si Brother Branham pa rin yung voices. Sana gamitin naman natin yung pinag-aralan natin. Hindi naman sinabing voice lang voices. Diba? Throw their voices, sabi ni Brother Branham. Sana malinaw na sa inyo yan. Para hindi kayo nagkakaproblema. Magkakasala kayo yan. Ang Book of Revelation, bawal dagdagan at bawal bawasan. Yan, tandaan ninyo. Kung wala kayong kaalaman para dyan, umupo na lang kayo at makinig para maisave pa ninyo ang buhay nyo. Yan ang katotohanan. Sige po mga anak, mga kapatid, ayoko po muna tayo at hingin natin patnubay ng Panginoon. Ama namin, minsan pa, salamat sa mga salitang ito na ipinarating sa mga tao na bagaman naniniwala sa iyong sugo, subalit tila na sobrahan, Panginoon, at hindi man lang naisipan na bumalik sa salita mo. Panginoon, buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na ang puro na salita na dapat ilang paniwalaan ay walang iba kundi ang nasusulat na, Panginoon. At walang dapat idagdag o ibawas sapagkat magkakasala ang sino mang lalakas loob para ito po'y ipangaral ng walang katiyakan. Panginoon, ikaw ang nagsabi na kapag hindi nagpasakop sa iyong mga salita ay may nakahanda ng pamalo. Patunayan mo, Panginoon, at ihanda mo ang iyong panghampas, Panginoon, sa mga nagmamatigas. Na dapat kaawaan mo sila, Amang Banal, sa tanging layunin na makilala nila ang kanilang mga sarili at magpakumbaba sa iyong mga salita. Opo, Panginoon, ingatan mo sila at iyong palalahanan sapagkat ang panahon ay malapit na at nakakatakot na kung sila'y magbabaliwala at magpapaiwan, Panginoon, sa tinatawag na pag-agaw sapagkat ito ang kaparaanan mo para maisalba ang aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga paalala mo. Sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel, ito po'y aming samot dalangin. Amen. Sabi say Amen. Mga kapatid, kaya hindi na nga tayo magtataka kung bakit pagka
white robe saints ang pinag-uusapan ay hindi mabibilang o walang sino ang makakabilang. Pero may sinasabi din naman, many are called, but only few are chosen. So say amen? Only few are chosen. So, nakaraang mga pag-aaral natin ay may binabanggit tayong 5 months tormention na magaganap. Revelation chapter 9 po yun. Tama po ba? Mayroong 5 months tormention na magaganap sa ibabaw ng lupa. So, dapat malaman natin na hindi lang naman talaga 5 months na nag-extend yung buhay ng mga taong ito, mga kapatid. Dahil meron din naman instantly pinatay sa panahon ng dakilang kapigatian. Tama? So, titignan natin dahil bukod po itong Biblia, mga kapatid. Meron doong instantly pinatay in the middle of the week at meron din namang pinahirapan for 5 months. Ha? So, say amen? So, kailangan maging specific lamang tayo dahil hindi naman lahat sila literally ay pinahirapan ng 5 buwan. Tama po? Ang ibibigay ko lang halimbawa sa inyo ay yung 2 propeta sa middle of the week. Tama. Dahil nung pinatay sila in the middle of the week, naghintay lamang na 3 araw, ay sila'y kinuha ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi sila dumanas doon sa 5 months tormention na yon. Kasama ng ilang mga Hudyo. Tama. Natural. Dahil hindi talagang papahintulot ng Panginoon yon, mga kapatid. Dahil itong mga taong ito, alam natin, yung lalo na itong 2 propeta at yung 144,000 ay may tatak sa kanilang mga noo. Tama po? Say amen? At 1/3 itinago, 2/3 nakaranas ng kamatayan. Tama. Pero isi-separate natin sila doon sa tinorture for 5 months. Amen? Dahil ang Biblia po ay nagsasalita, mga kapatid, kung ano talaga ang kaganapan doon. Tama? Sabi sa amen? Na bagaman merong 5 months tormention na binabanggit, pero meron din namang instantly napatay ng mga antikristo. Tama? Sabi sa amen? At ang hinahalimbawa ko na sa inyo ay yung 2 propeta at yung mga Israelita pa na bumaka sa hayop. Tama? So, kailangan maging specific lang tayo. Those who killed and tormented for 5 months. So, kailangan malaman natin ito para hindi mag-contradict ang isipan natin dito. Tama? Kasi baka sasabihin ninyo, Brother Arky, sabi mo 5 months tormention, bakit namatay na yung doon? Yung 2 propeta, tapos mayroon pa mga Hudyo namatay din. So, kailangan lang sa lahat ng ito, alam natin na may mga bagay din binabanggit ang Bible na instantly death at meron din binabanggit ang Biblia na 5 months tormention. Tama? Isi-settle mo lang yon. Huwag mong iisipin na, contradiction agad, di ba? Tama po. So ito, unang-una, itong mga Hudyo, Jews without knowledge about the Messiah. Dahil tinanggihan nila, di ba? Dito pa lamang, unti-unting lumabo ang gospel sa mga Hudyo at ng 70 AD dahil sa puot
ng Panginoon Diyos, pinagtabuyin na ang mga Hudyo. Ha? So, dito ngayon, papapasok sa white robe ang mga Hudyo. Tama? Dahil tinanggihan nila ang fine linen, ang revelasyon o ang kasalan. Tama? Intindihan natin? Ha? Ito, white robe saints. Ito po yung mga kandidato sa white robe saints. Ha? Jews without knowledge about their Messiah. Ito po ang talata, Revelation chapter 6 verse 9 to 11. And when he had opened the fifth seal, pag sinabi natin fifth seal, mga kapatid, bahagi ito ng ng aklat ng katubusan. Intindihan natin? Or Book of Revelation. Tama? Aklat ng katubusan ay ang aklat ng kapahayagan. Dahil doon mong makikita kung sino-sino yung mga tinubos. Tama? Intindihan natin? Ha? Amoy na. Susunog. When he had opened the seventh seal, sino yung nagbukas nito? Si Kristo, no? Tama. Si Kristo ang nagbubukas ng mga selyo, mga kapatid. Siya lang ang may karapatan dito. Tama? The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show to servants things which must shortly come to pass. And he signified it by his angel, through his servant John. Ibig sabihin, nagpasa-pasa yun. The revelation of God, revelation of Jesus Christ from God, then ipinasa sa anghel, yung anghel naman ipinasa kay Juan, at yung si Juan naman ipinasa sa atin. Servants tayo. Tama? When he had opened the fifth seal, ito po yung fifth seal, hanggang 7 ito eh. Tama ba ako? So yung 6, yung hiwaga noon, bukas na. Tama. Isa na lang ang iniintay natin. Tandaan natin, pagka sinasabi nilang thunders, palinaw na wala pa talaga ang thunders eh. Pero buhay na sila, tama? Dahil ang thunders dito, for half an hour na magme-mensahe sila. Malinaw? Bakit nasabi natin wala pa ang thunders? Kasi wala pa ang templo eh. Tama. At hindi pa siya lumuluklok. Wala pa siyang luluklokan. Kaya nasa Abu Dhabi siya. Tama. Sabi sa amen. At wala pa rin yung 2 propeta. Kasi maghuhula lang sila kapag nandun na yung templo. Tama. Kasi kapag may templo na, dyan lang mapupulfill yung yung mga tamang handog, tamang alay, tamang pagsamba, tamang pananampalataya ng mga Hudyo. Sabi sa amen? At kapag nandoon na, lahat tama na, mga kapatid, mga anak, lilitaw na ang 2 propeta para sipain ito na lumuluklok sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, nakatayo na yung templo. Tama? Wala pa naman templo sa Jerusalem eh. Pinag-aawayan pa lang yung lupa dun eh. Tama? Tama ba? Sabi nga ng Pablo, huwag kayong mabahala sa pagparito ng Panginoon. May tamang panahon dyan eh. Tama. May tamang panahon. Ang gagawin lang natin ay humanda tayo. Tama ba? I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. Sino yung masikap na papatotoo sa salita ng Diyos? Magmula pa kay Moises at hanggang sa mga propeta. Sino yan? Mga Hudyo. Tama ba? Sabi sa amen?
And for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So, ibig sabihin, tingnan nyo yung attitude ng mga Hudyo, di ba? Talagang nasanay silang gumante, tama? Ha? May kaibahan siya kay Stephen. Na bagaman si Stephen ay Hudyong Kristiyano, pero ang hinihingi niya, Panginoon, huwag mo nang ibilang ang kasalanan nila. Tama? Huwag mo nang ibilang yung ginawa nila sa akin. Pero itong mga Hudyong ito, mga kapatid, na nabulagan, ito yung mga humihingi ng gante. Tama? Saan banda yan? Simula dito yon. Tingin kayo dito, mga kapatid. Itong fifth seal, simula dito yan. Tatakbo yan hanggang saan? Ha? Hanggang sa mangyari yung iniintay nila. Kasi may iniintay sila eh. Tingnan nyo ha. I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. Those are Jews. And for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Dahil pinahirapan sila ng mga tao eh. Tama? Amen? Ipinagtatabuyan sila marami ng beses. Kaya talaga napakapalad ng mga Hudyo. Talagang miracle ang nangyari sa kanila. Nang muli silang magkaroon ng sariling bansa at payamanin ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Tama po? Shall we say amen? Ha? Miracle na lang ng Panginoon yan. Napaka-imposible na sila'y magsipangalan sa ibang bansa at sila'y hinahunting, pinapatay. Kapag nalamang ito'y Hudyo, pinapatay ng mga Muslim yan, mga kapatid. Pinapatay maging ng mga bulaang mga Kristiyano. Kasi pinagtatanggol nila si Kristo eh, mga kapatid eh, mga bulaang Kristiyano. Kaya galit na galit sila sa mga Hudyo eh. Kaya mga pumatay kay Kristo sa hari ng mga hari. Ha? Pero yung mga totoong Kristiyano, mga kapatid, hindi sila mapupuot sa mga Hudyo. Tama ba? Amen? Dahil alam nila, talagang tayo ihinugpong lang kay Israel. Yung nga lang talagang dala ng kasalanan nila. Mga kapatid, ay pinagdusa sila ng Panginoon. Mapalad na lang naman tayo. Dahil sa kanilang pagtanggi, ay nakarating sa atin ang biyaya. Tama po? Ha? Amen? At humihingi sila ng ganti. At ano nangyari? And white robes were given unto them, on every one of them, and it was said unto them that they should rest for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So, ibig sabihin, magpahinga muna kayo. Nasaan sila? Mga kaluluwa eh. Tama. Ibig sabihin, patay na. Tama po. Under the fifth seal. Mga patay sila pero nakita ni Juan may buhay kay Kristo. Tama? Amen? At pinangakuan, binigyan ng white robe at pinangakuan na intayin muna ninyo ang mga kapatid ninyo na napapatayin pa. Saan yung papatayin? Dito. Tama? Intayin ninyo yung mga kapatid pa ninyo. Napapatayin pa. Saan yan? Sa dakilang kapighatian. Sabi sa amen? Ha? So yan, mga kapatid, Revelation chapter 6, 9 to 11, mga Hudyo na hindi Kristiyano yon. Tama. Humihingi ng ganti. Kasi kung Kristiyano yan, yung mga Kristiyano, sinusunog nga sila Pedro, sila sino pa yon? Niraragare, si Pablo, at iba pa mga kapatid.
Hindi sila humihingi ng ganti. Tama? Pero ito, dahil walang pananahanan ng Espiritu Santo, itong mga Hudyong ito, humihingi sila ng ganti. Tama? Ha? Tingnan niyo si Stephen, mga kapatid. Sabi niya, habang binabato siya ng kapwa niya Hudyo, sabi niya, Panginoon, wag mo nang ibilang sa kanila mga bagay na ito. Tama? Amen? So, doon makikita natin ang kaibahan. Tama po. So, yun ay mga non-Christian Jews. Walang nananahan ng Espiritu sa kanila. Tama. Patay na sila nung binigyan ng white robes. Tama po. Naintindihan natin? When white robes were given unto every one of them, and it was said to them that they should rest for a little season until their fellow servants also, and their brethren that should be killed as they were, should be fulfilled. Dito na yun, sa Great Tribulation. So, ibig sabihin, marami pang papatayin na mga Hudyo sa dakilang kapighatian. Shall we say amen? Ano pa ang pangalawa? Yung mga hintil. Mga kapatid, Revelation chapter 7 verse 9 to 10 at 13 to 15. Mga converted to sa Christianity, mga kapatid, na mga hentil. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations. Ano to? Mga hentil. And kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palm in their hands. Alam niyo yung palm, ano? Naging tradition nila yan na kapag may palm, kapag may namamatay sa martyrdom, nilalagay nila ng palm yung mga ano nila, yung mga puntod, ano? Signs yan na ito ay nagmartir sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Shall we say amen? At sabi dito, clothed with white robes and palm in their hands. So yung palm na yon, may sinisimbolohan niya, mga kapatid. Na ibig sabihin, nagmartyred sila at sila'y binigyan ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Tama? And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, who sitteth upon the throne, and unto the Lamb. Mananampalataya sila kay Kristo. Tama. Anong kaibahan nila sa mga Hudyo na hindi mananampalataya? May kaibahan. Tama? Shall we say amen? Salvation, yun ang kanilang sinisigaw. To our God, which sitteth upon the throne, and unto the Lamb, the image of God. And one of the elders answered, is saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Yung bihis ng kanilang buhay, mga kapatid, sinangtified ng pananampalataya sa dugo ng kordero. Tama? Naniniwala sila kay Kristo. While yung una natin binasa, tandaan natin, mga Hudyo, ang patotoo nila sa Diyos sa lumang tipan. Yun ang patotoo nila. Tama? Pero pagdating kay Kristo, ayaw nila. Tama? While ito, ang kaibahan nito, itong hindi mabilang nito, may testimony sila ng Diyos at may testimony rin sila ni Kristo. Tama? Ayun. Para makita natin lang, mga kapatid. Napakaganda na maunawaan natin at hindi tayo maging lito. And one of the elders saying ito,
unto me, what are these which are arrayed in white robes? So, parehong white robes, ano? Yung mga Hudyo na binasa natin kanina, naka-white robes, ito rin ay white robes din. Ha? And he said unto him, and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. So yon, Revelation chapter 7 verse 9, 10 to 15. Kinalon-talon ko lang, ano? So yon, lahat po yon converted Christian saints, mga kapatid. Shall we say amen? So, napatay yon, mga kapatid. Iba't ibang uri ng kamatayan, ano? May mga pinahirapan, bago patayin, may pinugutan ng ulo. Iba-iba ang torture, mga kapatid. Pag nagbasa kayo ng history, lalo na yung Pax Book of Martyrs, doon nyo makikita ang iba't ibang uri ng pagpapahirap. Mga sinusunog, mga itinatali sa 4 na hayop at ipahihila, mga kapatid, hanggang mamatay. Merong mga niraragare, kagaya ni Pablo. Si Pedro ay ipinako ng pabaliktad. Hindi ko lang maalala kung siya sinunog pa. Sino ba nakaalala sa inyo? Pero sa Great Tribulation period, ang isang masaklap dito, mga kapatid, ang pinakamasaklap doon, kasi yung kahirapan na hindi pa nangyayari, buhat pa ng itatag ang salibutan. Naintindihan ba natin? Ibig sabihin, mas extreme pa ang kahirapan na mangyayari sa Great Tribulation period. Tama. Kaya nga, ipinakita na lahat sa atin ng Panginoon eh. Ipinakita na niya kung paano ang mga Hudyo nahirapan dahil sa kanilang pagtanggi sa salita ng Diyos at patotoo ni Kristo. Tama. So, ganun din ang gagawin niya ngayon. Kayo mga end time, kapag hindi nyo naisipang bumalik sa salita ng Diyos, pagtanggihan kay Kristo at may iwanan kayo sa rapture, may dakilang kapighatian na hindi pa nangyayari buhat pa ng una. So, ilang tanong natin? Those who killed and those who tormented for 5 months. Sino-sino ba yun, mga kapatid? So, ito. Pero kapwa sila naka-white robes. Amen? Sino yung mapalad? Anong suot nila? Fine linen. Tama. Or white raiment. White raiment to fine linen. Tama. So ito. Ito na ngayon yung dumanas ng torture, mga kapatid. Revelation chapter 15 verse 2. Standing on the sea of glass. Alam nyo, hindi naman ako gumagawa ng mga salamin, ano? Pero base sa mga karunungan na ibinabahagi dyan sa media na yan, marami tayong natututunan. Alam nyo, yung para makapag-produce ka pala ng isang artistic glass, ano? Yung salamin. Para ka pala makapag-produce ng yung mga inaanyuan, yan pala pinapadaan doon sa sa matinding init, high temperature. Ano? Para makaproduce ka ng isang artistic na sabihin natin, kung bumbilya o ano man yan, o mga dekorasyon, mga kapatid, na yari sa glass, mga kapatid. Ano? I saw, as it were, a sea of glass mingled with fire,
So yun, nandoon. Napakainit nun. Tama. Glass, tapos nag-aapoy. Tama. Amen? Anong sinisimbolohan yan? Dakilang kapighatian. Tama. Amen? And them, so may mga tao, and them that had gotten the victory over the beast. Ba, dito lang yan nangyari, oh. Tama. Saan ba nag-rule ang beast? Saan ba umahon si Abaddon? Dito. Tama. Sa middle of the week. Tapos sabi dito, and them that had gotten the victory over the beast and over his image. So ano yun? Rome and America, the image of the beast. And over his mark. Ayan, kaya nga may mga marka-marka ngayon, nauuso na yan di ba? Sabi sa amen? May marka. Kaya nga, they had gotten victory. Ibig sabihin, talagang ipinaglaban nila ang buhay nila. Tama? Ha? Over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name. Hindi sila pumayag. Kahit na tinotorture sila. Tama. Kasi standing in the sea of glass, mingled with fire. Mga kapatid, ito na yung tinotorture ng 5 buwan. Sangayon kayo? Kasi napakatinding init, napakatinding init ang pinaranas sa kanila. Mga kapatid, para sila'y makatayo sa kanilang katagumpayan kay Kristo. Tama? Them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name stand on the sea of glass having the harps of God. Mga kapatid, pag dumaan ng Great Tribulation, anong reward nila? Fine linen ba o white robes? White robes. Tama. Ha? At yun, nilalagyan ng palm. Kapatid, yung kanilang mga libingan. Ibig sabihin, sign yun na sila'y martyred. Amen? Sino pa? Revelation chapter 20 verse 4. So ito yung mga grupo-grupo ito na nakita ni Juan sa langit, mga kapatid. Ha? Grupo-grupo ito, nakita ko, tapos punta sa doon, nakita ko, may ganito, nakita ko, may mga ganon. Tama? Ha? Shall we say amen? And I saw, ito na naman, and I saw thrones. Tingnan yung trono to. Luklukan natin. Tama? And they sat upon them. Sino nakaupo? Tayo. Tama? And judgment was given unto them. So yan, handa na tayong humatol. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God. So yun na, naghalo na sila doon, di ba? Amen? Yung nag-witness sa salita ng Diyos, nanindigan, pinaglaban ng kanilang mga buhay, at yung nanindigan sa mga patotoo ni Jesus, nagkasama na sila dito. Tama? Noon makita ni Juan. Tama po? And which had not worshipped the beast. Ayun, sinama na naman dito. Dito na naman ang tagpo. Tama? Neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Tama? Ha? Sea of glass at itong mga pinugutan, mga kapatid, mga white robe saints, ito yung mga dumanas, mga kapatid, ng pahirap ng kaaway. Tama?
for 5 months. Mapalad na lamang yung gumera eh. Tama? So, say amen? Kasi pinotektahan nila ang Israel eh. Tama? So, say amen? Pinotektahan nila ang Israel at ang 2 propeta pero hindi nila nagawa. Eh, ang bigat ng kalaban eh. Amerika at Roman beast ang kalaban. Tama? Amen? So, yun. Ito yung mga lumaban. Fighting Jewish soldiers. Saan to? Revelation 12 verse 17. Ito yung lumalaban ha. Habang tumatakbo yung woman. Sino yung woman? Tagal kong tinuturo yan, mga anak. Sino yung woman? Sa Revelation 12? Israel. Tama. Yung mayroong ano yun, may tatak. Tama. So ito yung lumalaban naman. Maring not enough oil din. Tama ba, Brother Johnson? Kasi kung kahit may kargado ka, alam mong ang instruction ng Panginoon go to the mountains tama? Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Go to the mountains, go to the mountains. Maging sa mga alagad pa lamang dito. Tumakbo kayo sa mga bundok. Anong gagawin sa bundok? Tutunga nga ba doon? Maghintay kayo, may gagawin ng Panginoon. Tama. Dahil bubuka ang lupa dyan, diyan kayo magtatago. Tama. Ibig sabihin, kung nagbasa sila ng Zechariah, magkakaroon sila ng kapahayagan. Tama. O kung ikaw ba sundalo sa panahon na yun may hawak ka baril didigma ka pa rin? Hindi na, takbo ka na rin. Tama. Tama ba? Kasi common sense na lang yan mga kapatid iligtas mo ang buhay mo. Pero yung baba ka, ipapagtanggol ang kanilang sariling bansa, tama pa rin yan. Tama? Pero mamamatay sila. Tama? Sabi sa amen? Mamamatay sila. Pero dahil lumalaban sila, hindi mangyayari sa kanila yung 5 months torment yun. Naintindihan niyo ako? Hindi mangyayari sa kanila. Kaya nga, yung 2 propeta pag-ahon yung aba dun patay Tama? Amen? So hindi lahat. Hindi ko sinabi yan may 5 months torment yun, lahat nga mararanasan yon. Tama? So para justify lang natin kasi sinisiguro ko na maraming mga tanong dyan kaya inuunahan ko na mga kapatid. So dito makikita natin mga ito. Fighting Jewish soldiers and the dragon was wrought with the woman. Israel yon. Yung may pahayag ito yung may tatak sa kanilang noo kaya nga tumakbo sila and went to make war with, and the dragon was wrought with the woman. Basahin natin ang buo kaya. Revelation chapter 12 verse 17. Sa verse 12 muna. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe! Mga kapatid, to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Or pagkaaba. Ibig sabihin ng dakilang pagkaaba yan, dadanas ng pagkaaba. Extreme sorrow, extreme grip, mga kapatid. Yung ibig sabihin ng dadanas ng kapighatian ng lupa. Bakit? Dahil ang diablo'y bumaba na sa ibabaw ng lupa. Tama? Verse 13.
Sabi nga dito sa 12, atras ko lang, sabi dito, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Konti na lang. Tama. Ang gagawin niya, pahihirapan na talaga yung mga naiwan sa rapture. Ayaw niyo makinig, Sige. Ito ang parusa sa inyo ngayon. Ayaw niyo ng rapture. Mas na mahal ninyo ang mundo, Kaya mga kapatid, huwag natin mahalin ang mga bagay ng sanlibutan. Tama? Amen? Love not the world and the things of the world. Dahil sa diablo yan Lahat ng bagay na yan, sa diablo yan. Hintayin natin yung ibibigay ng Panginoon pagbaba niya. Yun ang para sa Diyos yun at para sa atin. Tama? Iiwan natin lahat yan, mga bagay na yan. And when the dragon saw that he was cast onto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Sino yung pinanganak ng woman? Mga kapatid, alam niyo ang book of Revelation, talagang marunong ang Panginoon Alam mo, tinignan ko yung mga commentaries, mga scholars. Hindi sila nagbibigay ng tuldok dito Puro pahapyaw Puro, hindi sila nagbibigay ng, sabi nila, ito yan. Hindi. Ano rin sila, yung bang nagbibigay lang sila, parang sarili lang nilang, pagpapaliwanag, pero hindi nila binibigyan ng diin. Kasi mananagot sila Tama? Mananagot sila. Alam nila na bawal magdagdag at bawal din na magbabawas. Kahit anong hagilap ko, mga kapatid, may mga dalawang kaisipan. May nagsasabi na yung woman na yan ay si Mary, may nagsasabi naman na yung woman na yan ay ang church, pero malinaw ito ay Israel. Tama po? Israel ito. To the woman were given 2 wings of great eagle. Sino yung 2 wings of great eagle? The 2 prophets ministry. Moses and Elijah. Tama? That she might fly into the wilderness. Takas na siya, mga kapatid, doon sa wilderness. Into her place where she is nourished for a times and half a time from the face of the serpent. Ibig sabihin, iingatan siya ng Panginoon. Tama? Amen? At sabi ko nga, mga anak, mga kapatid, wala ka nang tatakasan sa panahon na yan dahil nakaabang na ang beast, nakaabang ang Amerika, galit ang mga Muslim sa mga Hudyo, galit ang mga communist sa mga Hudyo. Saan sila tatakbo? Sige nga. Ano sabi ni Kristo? Tumakbo kayo sa mga bundok. Amen? Ano gagawin namin sa bundok, Panginoon? Aabutan din kami doon. Hintayin ninyo. Bubukan lupa. Tama? Tapos, amen? And the serpent cast out of his mouth water as flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Ano yung flood of persecution? Hinabol sila. Tama? Nasumpungan ba sila? Hindi. Bigla silang nawala Tingnan nyo. And the earth helped the woman. May tumulong bang iba? Wala di ba? Anong tumulong? Yung lupa mismo ang tumulong. And the earth opened her mouth. Mga kapatid, literal yan. Bubuka ang lupa. And swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Sino yun? Sino yung dragon? Yung mga kasundaluhan ng beast. Yun din yung mga kasundaluhan ng dragon, mga kapatid. Sabi nila, yung dragon ay China. Napakalayo niyan. Kaya nga mahirap yung walang revelasyon, mga kapatid, kung ano-anong mga katuruan sumasagi, di ba? Napakalinaw nito. And the dragon was wroth with the woman
Nakita niya, wala nang masumpungan. Teka muna, nasaan ba nagtakbuhan yung mga yun? Di ba? Tama. So, anong ginawa niya? And went to make war with the remnant of her seed. Sino yun? Ito mga lumalaban eh. Sige, girahin na natin to. Tama. Amen? Malinaw naman yan eh. And went to make war. May kikipaggera ba yan na walang kalaban-laban? O walang gamit? Tama. Ibig sabihin, sundalo sa sundalo to. Tama. And went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, tong time na to, mga kapatid, mga anak, meron na silang iniingatan ng mga salita ng Diyos at meron na rin silang patotoo patungkol kay Kristo. Tama. Pero sabi ko nga kanina, kung sapat ang kanilang kapahayagan, I believe kahit sila nakasakay sa tangke, bababa sila doon, natataka sila doon sa Isal. Tama. Bakit nagawa pa nilang lumaban? Tama. Kumbaga sa Paulus Virgin, not enough oil. Tama. Amen? May patotoo sila ni Kristo, pero not enough. Unlike yung woman, nakinig sila kay Kristo eh. Go to the mountain, go to the mountain, go to the mountain. Flee from to the mountain. Tama. Amen? Yung tama salita yata ay flee. Ayan. Make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. May testimony na pala sila ni Jesus Christ. Tama. Amen? Bakit? Kasi nakarinig na sila ng mensahe dito ng dalawang propeta. Tama? Amen? Ha? Yan. Converted Jews to Christianity. So ito, yung fighting Jewish soldiers, and the dragon was wroth with the woman. Ito na, binasa na pala natin to kanina. So ito, Zechariah chapter 13 verse 8. Siguro dito na ako magtatapos, mga kapatid, mga anak, 2/3 of the Jews. Ito na. It shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die. Amen? Sino to? Yung mga namatay? Kasi babaka sila dito eh. Yung mga lumaban, yung mga kasundaluhan, tama. Yung mga armas, tama. Mamamatay sila. Sigurado na yon. Kasi sinasabi na dito eh. Shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die. Malinaw na yon. Tama. Kung ang Israel ay hinati, sabihin natin, yung 1/3 doon ay sabi dito, basahin na natin. But the 3rd part shall be left therein. Sabi ko nga sa inyo, saan ba magtatago? Wala na nga pagtataguan eh. Saan ang punta? Flee to the mountains. But the 3rd part shall be left therein. Basahin nga natin to, Zechariah chapter 8, chapter 13. Dati natin binabasa ito, pero maigi, habang patapos tayo, ay ma-refresh sa atin ito mga anak. Dahil napakalinaw nito. Ito na nga,
At basahin natin to. Sa verse 4 muna. 13 verse 4. Sarap basahin eh. Gusto ko lang ulit-ulitin ito. Mabuuin na natin. Gusto ko lang kasing patunayan sa inyo na walang ibang totoong propeta sa panahon na yan kundi yung dalawa na lang. Ha? Plus the 144,000, kaya lang sa middle of the week pa lang yung magmi-ministry. Tignan nyo ha. In that day, there shall be fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. So, ibig sabihin, ready na. Ang anointing ng Panginoon, nandoon na, mga kapatid. Ha? Yung house of David, yung templo, naka-ready na. Wala lang pinapayagang pumasok. And it shall come to pass, sa verse 2, in that day, said the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land. Wala nang idols. Tama. Shall we say amen? Eh ngayon, dami pa doon. Nakabikini pa nga yung mga tao doon eh. Nagsiswimming, nakabikini. Nagdi-disco, nakabikini pa eh. Tama. Pero dito, bawal na yon. Kapag ka nagdamit ka ng ganyan sa Israel, nung panahon ni Moses, babatuhin ka hanggang mamatay ka eh. Tama. Amen? Pero ngayon, nagagawa nila. Tama. Pero dito, pag naganap na ito sa dalawang propeta, mga kapatid, I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. And also, I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. Aking palalayasin ang mga propeta at ang kakarumal-dumal na espiritu sa lupain. Mga kapatid, linisan na sa Israel. Tama? Amen? And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, abay kung may manghuhula pa, then his father and his mother that begat him shall say unto him, thou shalt not live. Mabigat yan. Tama. Kasi yan ang kautusan ni Moises. Tama. Pamahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pamahalin mo ang magulang mo. Dahil kapag kaiyaan ay nasumpungang lumubog ka, kamatayan ang hatol sa'yo. Babatuhin ka doon hanggang mamatay. Tama? Ilang araw ng Sabat hindi ka nagluto ka, araw ng Sabat. Pag may nakakita sa'yo, stone to death ka agad. Utos siya ng Diyos eh. Ano tingnan ngayon, baka masunog. Thou shalt not live, for thou speakest lie in the name of Yah. And his father and his mother that begat him shall trust him true when he prophesy. When he prophesieth. Tutuhugin siya. Hindi natin pwede sabihin, oy, wag, hindi yan. Ayoko niyan. Magkakamag-anak ka dito mga kapatid yung lupa nga, yung kayamanan, pinag-aawayan ng mga tao magkakamag-anak yan yung pa kayang kaligtasan, mga kapatid. Tama? Hindi, kaligtasan to. Huwag kang magsisinungaling dito. Lumahayas ka dito sa bahay. Di ba? Ganun yan. Sasaksakin talaga At palalagpasin siya ng kanyang ama at ng kanyang ina na nanganak sa kanya, samantalang siya ay nanghuhula. See? And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed. Every one of his vision. Hindi, wala akong alam, wala akong nakita. Ganun na, mga kapatid. When he had prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive. Ayan, nagdadamit pa yun Tama? Ha? Magagaspang, mga kapatid. But he shall say, I am no prophet. I am an husbandman. For man taught me to keep cattle from my youth. Hindi ako. Wala ako dyan. Labas ako dyan. Ganun na. Paano tinatanggi na nila Tama? Di ba? So say amen?
Oh, hindi, di mo propeta ka. Hindi ako propeta. Magsasaka ako. Naintindihan natin? So, yun tagpo sa Israel. And one shall say unto him, what are these wounds in thy hands? Then he shall answer, those which I was wounded in the house of my friends. Ano ibig sabihin nito? Liwanagin natin ito. Tingnan niyo. At sasabihin ng isa sa kanya, ano ang mga sugat na ito? Sa pagitan ng iyong mga bisig. Kung magagay siya sa sagot, iyan ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Mga kapatid, bakit ka sinugatan? Ganun ang tanong. Shall we say amen? Kaya nga natatakot na dito ang mga propetang bulaan eh. Tama? Tuloy natin. Awake, O sword, against my shepherd. So, pinahintulutan ito na magkakaroon ng dakilang kapighatian sa Israel. Awake, O sword, against my shepherd. Sino yung shepherd dyan? Si Moises. And against the man that is my fellow, si Elijah. Said the Lord of hosts, smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Sino yung little ones? Si Israel. And it shall come to pass that in all the land, si Israel, Israel pala yan, said the Lord, 2 parts, kasi may sword na dun, pinahintulot na yung sword, tama? Sabi sa amen? Pinahintulot na yung pagpatay sa 2 propeta eh. Kasunod na niya si Israel na. Tama? Shall we say amen? It shall come to pass that in all the land of Israel, said the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die. 2/3 sa kanila ay mahihiwalay at mamamatay. Malinaw? Malinaw ba? But the third shall be left therein. Tama. Yung third na yan, yung 1/3, yung sumunod kay Kristo. Flee to the mountains. Flee to the mountains and hide. Tama. Shall we say amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron yung isang pastor tumakbo na ng Quezon eh. Alam nyo, anong nangyari? Bumalik yun eh. Kasi hindi pa nangyari talaga. Amen? Ba't pupunta ka ng Quezon? Mountain of Israel ang tatakbuhan, hindi just Quezon. Tama! And I will bring the third part through fire. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi basta magtatago ka, talagang dadanas ka doon kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Dahil nagtatago ka doon, pwedeng hinahunting ka pa rin doon. Tama. Pero nakatagal naman sila doon for 3.5 years. Tama. Shall we say amen? I will refine them as silver is refined. I-refine lang naman sila. Hindi naman sila papatayin. Tama. Amen? I-refine sila as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. Pakikinggan naman pala sila. Tama? Shall we say amen? And I will say, it is my people. Ayun, sabi ng Panginoon. And they shall say, the Lord is my God. Shall we say amen? Hindi sila hindi sila magagalaw. Bakit? Sila po'y magpaparami sa millennium. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ganito na lamang dahil 2:30 na po mga anak. So, nakita natin yung dalawang grupo
Generally, yung dalawang grupo sa langit. Sino yun? Yung fine linen, tayo yun, Shall we say amen? Fine linen ang isuot nyo, Tama? Or white raiment or fine linen. Isa yun, tama? Huwag kayong magbibihis ng white robe dahil sa Great Tribulation. Diyan magbabayad ang mga naka-white robes. Purihin ng Panginoon. I hope na naging klaro sa atin ang bagay nito. So we say amen. Purihin ng Panginoon. So we say praise the Lord. God is good. All the time. Talagang araw-araw at gabi-gabi nagpapahayag ang Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. At kailangan natin ipaalam, ipahayag ang mga bagay na ito. Number 7, when the redeemed gather.